Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Japan, kabahayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 19 to 25, 2026. Maraming salamat muna ko tayo na angels numbers. Uy, 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 uy. Tingnan na. Uy. Ayan natin buksan yan ha. General reading tayo ha, Sagittarius. Maraming salamat sa inyong lahat as in. Mga bagong pasok dyan, subscriber, cross-watcher, ganyan. Siyempre sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto mo ng energy mo lang, personal reading, lalagay ko dyan sa screen yung aking FB. Pakicheck na lang para hindi rin kayo ma-scam. Or kaya dyan sa description below yung link or punta kayo dyan sa pinaka YouTube channel ko na dyan din yung link. Makikita nyo dyan. General reading, vice versa. Gawin yung guide, yung mga warning, i-analyze, at i-reverse, piliting maiwasan. Okay, Sagittarius, meron kang 22, 26, 30, tsaka 35. And 32. Leo, Virgo, Capricorn, Gemini, tsaka Libra. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Sagittarius, nandito ka sa sitwasyon mo na alam ko naman na alam mo yung mga main concern mo, or I know that you know your purpose. Kung ibig sabihin, nando sa point. Siguro may mga time lang talaga na medyo magdadalawang isip ka, o kaya is magkakaroon ka ng mga choices, may mga bagay ka na iisipin, may mga bagay ka na i-delay maybe sa iba sa inyo, o kaya handun yung point na magkakaroon sa iba sa inyo ng limitation or foot boundaries in some aspect of your life sa mga taong nasa paligid mo, sa sarili mo man yan, o sa isang mas matanda sa'yo, pwedeng na ganun, o sa mga bagay-bagay mo sa buhay mo. Handun din yung point na may mga kasiyahan or there's a peace of mind situation ako na nakikita sa'yo, or mas mararamdaman mo ngayon yung at peace situation, pwedeng na doon sa point na yun. Ako nakikita sa iyo, pwede rin na doon sa point na may mga bagay o sitwasyon ka na na-delay in the past, and this time is mas magiging okay na siya ngayon. Halimbawa, may nangyaring delay, may nangyaring hindi maganda in the past, difficulties, or challenge, maybe, ang ngayon, mas makikita mo ngayon, para sa iba sa inyo, na magiging okay na yung situation. Kumbaga, mas at peace ngayon, mas may pagtatapos na magaganap o mangyayari. Yan yung sa iba. Sa iba naman sa inyo is, may mga delay, madidelay, or i-delay o ipagpapaliban ng sitwasyon, no? Nando sa point na yon. Sa iba naman is may tao na hindi ko alam kung ikaw pero may tao dito na either pinag-aaralan niya yung mga bawat kilos mo, salita mo, move mo o action mo. Or nag-i-spy sa sayo, isa yon, no? Pwedeng may ganun. Ikaw ito or someone who's connected sa'yo, may ganun ako nakikita. And then also, handito rin yung point of shifting na magaganap sa buhay mo. Ibig sabihin, may darating na shifting. Magsi-shift yung buhay mo. Magsi-shift yung buhay mo. In what way, ate? Sabi ganun magkakaroon ng shifting sa iba sa inyo. Pwede ito is a work, profession, or talagang magkakaroon ng settling down in some aspect of your life. Pwedeng mas babalik yung mas titibay ka na ngayon, o mas babalik yung tibay ng loob mo, or magkakaroon ng mga stability, or may sitwasyon na magiging maganda yung result sa iba. And then also, magkakaroon ka daw ng mga reflection from the past situation. Good or bad man yan. Tao man yan, o pangyayari, or kung ano man yan. And then also, nandito rin yung point, may mga i-imaginein ka raw. May mga papuri actually, parating. May mga papuri o pasasalamat. Feeling emotions, meron. Imagination, or iba dito is, there's a beginning of inspiration. Beginning of inspired
ang mangyayari sa iba sa inyo. Siguro may kaka-inspired ka or may new beginning na talaga na magaganap sa iba, gano'n, sa iba. Sa iba, handun yung point of decision making, no? Merong pag-aalinlangan eh, hindi ko alam in what way eh, pero magkakaroon ka daw ng mga pag-aalinlangan sitwasyon, may mga dapat desisyonan, at magkakaroon ng mga, tulad na sabi ko kanina, di ba, limitation or boundaries or separation. For a while, for a better, or for good. Pwedeng nandun sa, baka distance nga lang or boundaries sa iba. No, yun. O magkakaroon din ng pagpaparaya. But still, nahandun din yung iba na mga kakaroon ka ng mga multiple choices in life. Basta, pag magkakaroon kayo ng mga multiple choices in life, siguro mas mag-trust kayo sa intuition mo, be patient to make a choices, para hindi rin mag-mess, no, nando sa point. Pag-isipan at pag-aralan mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon para hindi rin maging pangit yung outcome niya. Kung kailangan mo humingi ng payo, humingi ka ng payo. Alam mo, there's a retirement. Ako nakita. Hindi ko alam in what way. Sa love life ba yan? Or nagkaroon ka ng retirement when it comes sa mga connection mo, sa mga nakakonect sa'yo, nakakommit sa'yo, you retire for something, trabaho, love life, or connection. Parang basta there's a retirement, or maybe there is someone o may tao na nag-retire, or baka wala kang trabaho. Sana naman may trabaho kayong lahat, diba? Basta may retirement ako nakikita. Ano yun? Kala ko may humahawak sa akin. Takot. Takot yarn. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yan. May matanda. May matanda ako nakikita. Sa iba sa inyo, mas more kayo magiging more on mature this time. Or needed. No? Or needed. Siguro mas magiging more understanding ka. Mas more um, magiging more on matured kasi yung yung thinking ng iba na nag-shifting yung nyo, yung gano'n. Siguro hindi ka na magiging more on patolera, nando sa point na yun. Or hindi man, mas mahabaan mo pa yung pasensya mo, pwedeng nando sa point. Or pwede rin na hindi ka lang magpapadistract or magpapatrigger sa mga nasa paligid mo, sa mga kaganapan, pwedeng nando sa point na yun. Ay, tingnan natin, nakita ka naman, uy, ganda oh. Repeating numbers, or angels numbers, ibig sabihin, pag nakakita ka nito, ibig sabihin, yung angels mo gustong may blessing. May gustong ipahiwatig sa iyo. Tingnan mo, oh, we have the good times, 24-24, 08, abundance, o fruition, o growth, ha, new beginning, oh, ito mo, 9 to 9, oh, the ending and the beginning and the fulfillment to, abundance, panalo, san pa? Okay, magkakaroon na ng bagong simula talaga sa iba sa inyo, no? Ibig sabihin is new beginning or finishing something. May tao na hihingi ng suporta or susuportahan mo o sinusuportahan mo. May mga bagay ka doon na mabibisyon, sinasabi dito. Also, opportunity is coming. Pagtatapos ng sitwasyon, accomplishment is coming. May mga bagay ka na sitwasyon na ikakamulat mo. Ikaka-aware mo, ikakamulat mo, o matututunan mo. Yun ang sinasabi dito, no? Yan, there's a lesson learned situation ako na nakikita sa iyo. Yun. Also is, meron kang gagawin na sitwasyon o may ginawa kang sitwasyon na na magiging maganda daw yung benefit doon. Yun ang sinasabi dito. Growth is coming, creativity and joy ang sinasabi dito. Ang ganda a new adventure will unreveal. Aba, new beginning nga. Ready ka na? Are you ready sa bagong simula? 9 yan. Sa bagong simula ng iyong buhay? Ready ka na ba to growth? Ready ka na ba sa lahat ng sitwasyon mo? Kasi mag-shifting ka, di ba? Okay, 08 the ending and syempre abundance siya, no? Okay, ito yung action na gagawin mo. Ito yung thinking. Magdidepend ito, we come to 0808, magdidepend ito when it comes to your mindset. Okay, nahando sa point na yun. Okay, there's a wealth, shift action. Wealth, empathy, promises, commitment, affection, inner strength, and auspicious outcome. You will enter a time of expansion, so begin taking step toward achieving your ultimate objective immediately. Action nga ito. Ibig sabihin, ang pagaganahin mo dito is needed is utak. Yung intellect mo, yung wisdom mo, yung sarili mo, yung mind, done to your heart. Yun.
And finances will miraculous improve. Oh! Sana all. It's a miracle. Miraculous improvement oh, yung finances mo. Oh, and somebody has their mindset on you. Aba, may taong nag-iisip sa'yo. Wow. Sino yarn? Sino yarn? Ate Inggitera. Diba? May taong nag-iisip sa'yo. Diba? Uy, congrats sa finances mo kasi miraculous daw to. Miraculously improved. Hindi mo asahan yun. Energy ni Sagittarius. Mas, kumbaga, nag-i-improve na kayo, mas more siyang mag-i-improve. Ay, tingnan mo, oh, puro pera, oh. Pera, pera. Oh, uya, baka naman makalimot. Oy, baka naman makalimot ka. Andito lang si ate, ha. Sabay ka na. Andito lang si ate. Na natin. Ate, papampam ka, te. Okay. O, pera na naman, oh. Sana all. Okay. When it comes sa yung energy, happy yung energy mo. As in, happy. Happy ka sa nangyayari sa'yo ngayon. Happy ka sa mga tao nakakausap mo, nakakasalumuha mo, nakakadilig mo, mga tao nasa paligid mo. Siyempre, hindi naman lahat. Kasi nandito na naman yung ano nandito na naman din yung paninimbang na sitwasyon na, di ba? Yan. But still, handun yung happiness, no, na sa nakita ko sa ito. What comes to your energy is, yes, nandun yung point of joy ng situation, joy, happiness, may mga collaboration, dealing, o kaya is may mga inaaral ka this time, or may mga pinag-iisipan ka to growth, handun ka rin sa point na yon. May mga bagay, actually busy, maaring busy rin yung iba sa inyo, or may mga bagay ka lang na pinagkakabisihan this time. What comes sa energy mo din, may mga bagay ka daw na i-evaluate, or maybe may mga multitask o multiple priorities ka talaga, ano yun? Na gagawin this time, na doon sa point na yon. May mga paulit-ulit na sitwasyon ka na gagawin. Parang, halimbawa, nagawa mo na, gagawin mo uli, nagawa mo na, gagawin mo uli. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba naman, mga happy gathering, mga pregnancy, married, pag-uusapan, o may mga magaganap related sa iyo yon, or sa connection mo, o kaya sa iba dito is, when it comes to your energy, pwedeng may mga tao na magbibigay sa'yo ng love and support, or ikaw ito sa kanila, magkakaroon ka ng mga good term connection, tsaka good term relationship kasi dito sa iyo, no? Kaya nakikita ko yung magandang situation mo, yung magandang energy na nakikita ko sa iyo dito. Nagkakaroon kasi din ng mga pagpaplano, also handito rin yung teamwork. Hindi ko alam bakit may group of person ako na nakikita pagdating sa iyo. Ba't nandun yung mga ganun? Andun din yung point of you are more on focus at nagbibigay talaga ng effort sa mga bagay na ginagawa mo this time, sa sarili mo, sa mga tao na sa paligid mo, sa pera mo, sa stability mo, mga ganyan, sa family mo. Andun ka sa point na yon. And then also, andun yung mga coordination, partnership, or mga recognition situation sa iba. Yun ang nakikita ko sa iyo dito, na nakukuha mo ngayon yung balancing situation this time. Mas nagiging balance ka this time at control. Tingnan natin parating. Parating kay Sagittarius. Ang ganda naman ng ano mo. Bakit di ba puro pera yan? Basta sabay sa ate, yung kulit mo. Tingnan natin. Parating sa iyo. Anak, ang kulit. Parating sa iyo. I-reverse nyo, ha? Mga hindi marunong mag-reverse. I-analyze, piliting maiwasan. Oy, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, Sagittarius. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo, may mga unexpected. ito na nga. Unexpected, a blow of emotions happen sa iyo. Pwedeng may kalulungkot ka, ikaka-disappointment, ikaka-depress, ikaka-isolate. Pwedeng iba dito, lungkot to o kaya conflict, ganyan.
mga conflict, malaki o maliit, o mga complicated situation. Pwede may mga ikakadepress ka, ikapag-aalala, or ikalilito naman sa iba, sa taong malapit sa iyo, o kung saang aspeto ng buhay mo yan sa iba naman. Parating din sa iyo is may tao, may pag-aaway eh. Hindi ko alam bakit. Alam mo, may mga taong galit o may taong magagalit sa iyo. Pwede rin kasi ito is inggit. Pwede rin kasi ito is may connected siya sa mga territorial. Diba? O kaya may mga problema kayo when it comes to a territorial, bahay, lupa, o any territorial situation na sinasabi. Andito rin yung point, may mga bagay ka na pinag-iisipan. No, nagkakaroon ka ng pagsisiyasat, paghahanap ng katotohanan, ganito ba, ganun ba, dapat ba, kailangan ba, nagkakaroon ng mga urong sulong na sitwasyon, o iba naman ay nagkakaroon ng mga pagmumuni-muni. Pwede na iba sa inyo is mas gusto mo mapag-isa or nag-isolate ka, or pwedeng mas gusto mo lang kasama din yung mga taong malalapit talaga sa iyo, sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga disagreement o hindi pagkakasundo-kasunduan nga tulad ng sabi ko kanina. No? Andun din yung boundaries. Magkakaroon ka nga ng boundaries. No? Or maybe someone's putting a boundaries. Meron ako nakikita na may taong kokonek sa iyo or ikaw ang kokonek sa kanya. Babae. Babae ito. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa ba ito, nasa probinsya ba ito, nasa kalapit bahay. Basta na may distance eh. Yun nakita ko, babae ito, kokonek siya sa iyo. Ako nakikita sa iyo. Or pwedeng nahado sa point na nagdadalawang isip or marami siyang iniisip na gusto niya kumonek sa iyo pero naguguluhan siya. Pwedeng nahado sa point na yon. Handito rin yung point, hoping hindi lahat. Hoping hindi lahat Hoping hindi lahat. Maybe sa iba dito, this is the past situation. Pwedeng hoping hindi naman mangyari na uli o hindi mangyaring muli ha. But there's a bad news situation. Okay? Ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, pwedeng bad news ito na basta maraming ibig sabihin ng bad news. Pwedeng sa family, pwedeng sa pera, sa trabaho, sa health issue, ganyan, o pwedeng basta there's a bad news. Hoping tapos na to at hindi na uli mangyari ha. Parating sa'yo may katamaran eh. O kaya baka siguro pagod na rin yun siguro. O kaya baka pahinga ka more. O kaya magkakaroon ng mga pagpapaliban. May mga time daw na magiging irresponsible ka. I don't know why. Siguro sa pera, sa pag-handle, o sa mga bagay-bagay maybe. Or sa iba sa inyo is pagpapaliban or may mga sitwasyon daw na hindi ka magiging hindi mo daw magagamit yung common sense mo. Yun. Siguro alam niyo naman yung common sense, di ba? Yung ganun. Yun ang sabi. Ingat lang din kayo, no, sa iba sa inyo. May mga tensyon na hindi pa totally natatapos. Ang nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng communication sa isang taong malapit sa'yo, pero galit ito sa'yo. Or magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan nitong tao na to, pero gusto niya ng open communication sa'yo. Okay? Or ikaw makipag-communicate sa kanya. Magkakaroon, or may taong gusto ng union. Yan, gusto ng union, they want to commit, pero naguguluhan siya. Yun ang sinasabi dito. And then also, oh, bakit may failure ba, universe? May nagsisisi eh. Hindi ko alam why, but may taong nagkakaroon ng pagsisisi o lungkot. Yun ang nakikita ko. Yun ang parating sa iyo. Alam mo, may tao ko hingi ng suporta sa iyo eh. As in, may taong gustong humingi ng pasuporta o may susuportahan ka. Yun ang nakikita ko dito. Pag-uusapan ka rin daw oh. May unfinished business ka. Tingnan natin. Diba sa inyo maybe may mga pag-uusapan kayo related to a travel, malayo o malapit yan. No, or maybe you're thinking about traveling, or maybe you're thinking about a person who is in a distance, pwedeng nahadun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Dapat iwasan. Dalawang beses na yan lumabas.
Sa'yo. Blur. Dapat iwasan ni Sagittarius. Thank you po. Okay, dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo. Syempre, iwasan mo yung ma-stagnant ka. 'Di ba? Iwasan mo yung hindi ka maka-move on. Iwasan mo na hindi ka mag-try. Kumbaga, try and try until you succeed. Nandun lang yun, 'di ba? Iwasan mo ma-stagnant ka, ma-out of control ka. Stagnant, ibig sabihin yung wala kang gawin na solusyon. Ibig sabihin yung hindi ka mag-move. Ibig sabihin yung mawala ka sa direksyon o mawala ka sa alignment mo, ganyan. Sa gusto mong ma-achieve sa buhay, di ba? Iwasan mo pang hinaat ka ng loob. Iwasan mo magkaroon ka ng pagpapaliban. Or syempre, isa rin yung point na you need to speak out or kung kailangan mo ng opinion, magbigay, magsalita, magbigay ng opinion. And syempre, may mga bagay kasi na kailangan din ng forgiveness, okay? Iwasan mo na hindi ka makapag-forgive. Iwasan mo yung mga bagay na hindi magkaroon ng recovery, magkaroon ng acceptance. And syempre, kung may mga problema ka at may mga gusto kang sabihin, you need mong i-share din sa iba na hindi ka lolokohin o ibibenta o yung trusted person, ganyan. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit. And then also is, nga, tulad sabi ko sa iyo is hindi mag-action sa buhay at hindi maging matatag o malakas or hindi makapag-desisyon sa buhay, no? Nandun sa point na yon. Ingat ka rin sa mga salita, movement, action, decision mo ha, dito sa sitwasyon. Medyo handun din yung point na kung may mga bagay ka na kailangan mong iwasan, i-let go, i-withdraw, ganyan, gawin mo. No, nando sa point na yun. Sagittarius, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Bakit ang daming tao sa akpat mo? Alam mo, maraming taong makikipag-communicate sa'yo. As in, may mga tao or may tao ka daw makikilala bago. Pero bakit ganun? May taong galit at naiinis sa'yo. May mga ikakagulat, ikakasyak, ikabibigla ka daw na sitwasyon. Devil, oh. Alam mo, iba sa inyo, no? Meron kayong another message to, may against sa'yo. May taong ayos, may taong may dark thought pagdating sa'yo. Family member? Baka naman ikaw to, ha? Yun ang nakikita ko dito. Tapos, ang daming tao, eh. I don't know why, pero ang daming tao. May tulungan, may bahay, may lungkot, may pag-alis, may emosyon. Ang lalim ng pag-iisip. Hindi ka na, mag-move on tayo. Basta mag-ingat na lang kayo kasi ang daming tao. Yan, sa mga bulkan, sa lindol. Ingat kayo dyan. Okay, let's go. Okay, single. Sa love. Pagdating sa love, Wheel Fortune, kung single ka, ganun. Kung single ka is
Maaaring iba sa inyo may kausap na kayo, no, or may makakausap sa iba sa inyo. After ng isang sitwasyon na malungkot pagdating sa mga single dyan, may darating na bagong tao sa buhay mo. Bago to, as in bago. Yun na nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka lang sa kanya. Pwedeng nakakausap mo na siya, or pwedeng makakausap pa lang ng iba. Pero mag-ingat ka sa kanya kasi iba yung intention niya pagdating sa'yo. Kung kayo naman is nagkahiwalay, or maybe this is you ingat ka na lang din. Kasi andito si, Divine. Si Divine. Okay, sa mga nagkahiwalay naman dyan, sa nakikita ko sa iba sa inyo, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Sa nakita ko dito, nagkaroon kasi siya ng attraction sa iba. Pwedeng may third party, siguro nagulat ka na lang, may makapag-iwan sa ere, or pwede rin kasi na itong tao na to is may family na rin, no, sa iba sa inyo. Sa iba is na-attract siya sa iba. Pero, kung titingnan ko dito is, nahatak pa siya ng nakaraan. Kumbaga napopokus siya sa pain na sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, kung matagal na talaga kayo, as in, matagal, is ito yung may pinagdadaanan siyang hirap ngayon. Yun na nakita ko ito. Meron siyang burden. Meron siyang sitwasyon na nai-stuck siya. Pero sabi niya dito, sa iba is gusto niya kumonek sa iyo or gusto niya mag-text o makipag-usap sa iyo itong taong nagkaroon ng hiwalayan. Yun ang nakikita ko dito. May problema siya eh. Hindi ko alam, pero may problema siya sa buhay. Tapos may sinasabi siyang family, pera, parang ganun. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, aware ka. Pwede rin kasi ikaw yung gumagawa ng third party or pwede ikaw yung third party relationship. Or pwede rin na, kung hindi man, aware ka sa nangyayari, no? Yun, handun yung awareness sa nakita ko. Ang naghihintay lang kasi dito is your decision. Alam ko naman na hindi basta-basta yan. Lalo na kung may mga anak kayo, di ba? O kaya is, lalo na kung talagang mahal mo pa siya. Pero, nasa sa'yo naman daw yung decision na to. Kung kaya mo pa, why not? You need to stay. Kung kaya mo nang buhatin yung hirap, diba? Pero iba kasi sa inyo dito, nai-stagnant. I don't know why. Siguro nakokontrol ka ba ng sinasabi niya? Nakokontrol ka ba ng sitwasyon, ng relasyon na ito? Yun ang nakikita ko dito. Well, choice mo na rin naman yan. O baka naman pareho na kayo na nagkakaroon kayo ng, o both pareho na kayo na may kinakausap kayo. Kaya rin hinahayaan nyo na lang yung situation, diba? Kung kayo naman is walang third party relationship, hando yung attraction, yung passion, yung awareness when it comes in this connection. Minsan nga lang, siguro, isa sa inyo is may sakit lang o may mga nararamdamang hardship o may pinagdadaanan na problema. Pwedeng sa trabaho, sa pera, or sa family. Pagdating sa handun yung love. Handun yung love, handun yung aware sa feeling ng bawat isa, napaka-very responsible naman ng isa, andun naman yung pag-uusap. Yun nga lang, meron nga lang sitwasyon na ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla mo pagdating dito sa connection na ito. Hindi ko alam kung kanino siya manggagaling, sa part mo o sa part niya. Sa part ng family mo o sa part ng family niya. Pero may kakagulat ka or pwedeng may mga revelation, situation sa iba or may mga kalungkutan na pwedeng dumating dito sa connection na ito. Ibig sabihin may pagsubok na magaganap sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Kaya, na lang, wala naman kayong third party, syempre, maging aware na lang kayo, di ba? Magtulungan na lang kayo. Magpakatatag kayo. Tingnan natin ang iyong money, trabaho. Kamusta po yung money, trabaho ni Sagittarius? Okay, pagdating sa iyong trabaho, sa mga walang trabaho dyan, ang sabi dito, kailangan mo daw mag-aksyon, no? Kasi meron naman daw dito na parating sa iyo. Matatanggap kayo.
magkakaroon nga kayo ng choices eh, actually. No? May mga darating naman. Depende lang siguro sa action mo, sa decision mo. Sa mga may trabaho naman, sa trabaho mo, okay naman yung iba. Parang nagiging okay na lang or okay kayo, no, nandun sa point na yon. Ibig sabihin, sa mga trabaho mo, hindi naman kasi mawawala yung ano eh, yung hindi pagkakaunawaan, mga taong ayaw sa'yo, pero still, magkakaroon naman ng recovery. Magkaroon naman ng hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, o hindi pagkakaintindihan, magkakaroon pa rin ng recovery, no? Or kasi may movement ako nakikita, or magkakaroon pa rin ng healing. Ibig sabihin, yan. Maaari din kasi iba sa inyo, mas nag-focus ka lang din sa sarili mo, sa business mo, sa trabaho mo, sa stability mo, di ba? Yan ang nakikita ko dito. Sa pera mo naman, sa pera mo, you try to make it balance your money. Nagkakaroon or magkakaroon ng recovery sa money mo. So nakita ko ito. Mas makikita mo ngayon yung clarity, no, ng mga bagay-bagay pagdating sa pera. Mas mararamdaman mo ngayon yung yung magandang flow ng kaperahan mo this time kasi maraming darating na opportunity sa iyo. Either this is an idea or opportunity na pwedeng ikalago mo pagdating sa kaperahan. Sa iba sa inyo, kung nasa sa company kayo, nagtatrabaho kayo, mas mararamdaman mo ngayon yung paggaang ng sitwasyon dito. Halimbawa, mas dadami yung overtime mo, mas magiging night shift ka, ganyan. Pwedeng nado sa po na yun. Yan, may mga sa iba naman sa inyo, may mga parating kayo. Maaari may mga idea kayo na may isip and gusto nyong gawin yun. Diba? Gusto mo mag-business o may business ka, malaki o maliit. Kumbaga nahanduin yun daw yung makapagpapalago pa sa'yo more. Sa iba naman sa inyo, may mga darating talaga na opportunity. Halimbawa, may trabaho ka, mas may ka pang magkaroon ng trabaho. Depende kasi ito sa action mo na rin, ano. Yun, mas makikita mo daw yung kalinawan ng sitwasyon pagdating sa pera. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kung dati siguro naging masyado kang ang daming lumabas, ang daming naging magastos, ang daming binili or yung kung ano man yan. Ngayon hindi, mas makikita mo yung ano ngayon, recovery. Mas more going toward ka to a recovery situation kasi. Kumbaga naging maganda, recovery, healing, ganyan. May movement ako na nakikita sa iyo this time. Mas pinag-iisipan mo ngayon this time yung paglabas o paggastos mo sa pera mo. Mas pinaka very good yun, ano. Kasi andito yung swift action, may sabihin, nagbago o pagbabago talaga ng mga action and movement mo this time sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Mas pinag-iisipan mo. Pero syempre, umiwas ka pa rin sa ano, sa order dito, order dyan, order doon, no? Yung mga sobrang gastos. Iwas pa rin yung iba, no? Mas maging balance kayo this time. Kumbaga, itama nyo yung dapat itama, i-action nyo na yung dapat aksyonan. Okay? Arigato naman, say God bless.